Pag walang pera, walang building. So anong dapat mong gawin? Hanapin mo yung pera. Hanapin mo yung pondo. So ang pondo, nakita namin hindi manggagaling sa gobyerno. Limitado ang pera ng gobyerno. Ayon kay Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD, hindi dapat manggaling sa pamahalaan ang pondong gagamitin sa murang pabahay para sa mahihirap. Ayon kay DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, hindi kasi sumasapat ang pondong ibinibigay ng pamahalaan. Aniya, kung ano lang ang dumating ay yun lang ang pondong pagkakasyahin para sa building na itatayo. Pag 10 billion lang ang pondo ibinigay sa iyo, 10,000 units lang ang magagawa mo. Ang backlog po ay almost 6 billion. Saan makakarating yung 10 billion? Dahil dito, ayon sa kalihim, sinisikap nilang itama ang sistema ng pabahay at hanapan ng tamang solusyon ang problema. Nasaan yung pondo? Nandoon sa private funds. Kasi yun po ay pera ng miyembro. Pag pera po ng miyembro, uutangin po namin yan. Pag inutang po namin yan, kailangan bayaran. Pag binayaran yan, para ibalik sa miyembro. Yun po ang nakita namin pondo. At saka po bangko. Ayon pa sa kalihim, sa pamamagitan nito ay mapapaikot ang pondo mula sa kontraktor, sa beneficiaries at sa bangko. Ito ang nakita nilang solusyon para maipagpatuloy ng maayos ang pondo sa pabahay. Tinitiyak naman ng kagawaran na bago matapos ang Marcos administration ay mayroon na silang kumpletong listahan ng mga kwalipikadong beneficiary ng murang pabahay ng pamahalaan. Kasi po, hindi po namin kayang tapusin yung 6 million na bahay sa loob ng 6 na taon. Napakatagal po ng paggawa ng building. Unang-una po, para matapos po yung building, 2 taon hanggang 3 taon. Para lalo pag high-rise, medium-rise. Ayon sa ahensya, layo ng pamahalaan na linisin na ang informal settlers sa bansa kaya patuloy ang pagbusisi ng DSUD sa naging kakulangan sa pagpapatupad noong nakaraang taon. Nakatakda ng mag-turnover ang DSUD ng ilang units ng murang pabahay sa mga lugar ng Pampanga, Nueva Ecija at maging sa Bacolod. At inaasahan na magkakaroon na rin sa Caloocan City, Quezon City at sa buong bansa sa hinaharap. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.